Oh, eto. Pamuntik na naman ng Warriors dito Napabayaan na naman ng 22-point lead. Inaalat ba naman si Steph Curry? Kumanalang to ng 7 points, 8 assists, 4 turnovers. Na meron lang 2 out of 12 sa field goal at 0 out of 4 sa 3 points. At nahinto na nga ito 168 game streak na at least makashoot siya ng isang 3-pointer. Buti na lang nag-init itong si Klay Thompson at itong si Andrew Wiggins. Dahil kumana nga dito si Klay Thompson ng 28 points, 4 rebounds, 11 out of 16 field goal at 5 out of 10 sa 3 points. Lalo ng third quarter, doon uminit ang mga kamay nito. Dahil umiscore nga siya dito ng 13 points. At mayroon nga siyang 5 out of 6 sa field goal. 3 nga dito ay galing sa tres. Ito nga yung Klay Thompson na nawawala sa Warriors. Dahil sa larong ito, napaka-steady ng mga tira niya. Lalong-lalo na sa mga catch and shoot. Ito yung typical Klay Thompson na laruan. Pag-drive niya nga dito, nag-close out itong si Ayton. Ang mangyayari ay kick out yung bola dito kay Wiggins. Gaya nga rin ni Steph, hindi rin matatapos sa ganyan yan. Hahanap uli ng magandang pwesto yan para tumira ng tres. At ayun nga, nakapag-relocate nga to sa corner at wala ngang sumunod dito. Kaya libreng-libre yung tira niya. Medyo mabigat yung tira niya dyan mga chong dahil umabante sila dyan ng 8. Yan yung tipong maarangkada na rin yung Blazers sa opensa nila. Kaya magandang timing tong tira ni Klay. At etong si Andrew Wiggins naman ay biglang sumulpot sa larong ito. Dahil umiscore nga siya ng 25 points, 7 rebounds, 2 assists, 4 out of 6 of 3 points. Sa laban nga na to, makikita natin pagiging agresibo niya sa opensa. Tignan nyo nga sa play na dito, dalawa pa nga yung sumalubong sa kanya. Dahil ito naman talaga yung isa sa mga strength niya sa laruan niya. At dito na lang yung pilit niyang tira. Dahil trinabaho niya talaga sa tres at yung pagkat niyang ganito sa basket. Dito gandang play pa nga ang ginawa nila ni Steph. At dahil tutulog-tulog nga sa depensa itong Portland, isang baseline cut at alley-oop pass nitong si Steph kay Wiggins. At ang pinakamagandang nangyayari sa Warriors sa laban na to ay yung paghugot ni Steve Kerr dito kay Trayce Jackson-Davis. Hindi pa na-foul trouble itong si Saric sa second quarter, di pa mapapasok tong rookie nila. Dahil kumana nga tong rookie na to ng 14 points, 8 rebounds, 3 assists, 2 steal at 1 block sa loob ng halos 18 minutes na paglalaro. Na halos punuin niya yung stat sheet. Silipin natin mga chong kung gaano siya ka-effective sa pick and roll ng Warriors. Dito tignan natin yung play nila ng CP3. Galing sa ibabaw at magbibigay kagad ng screen. Napaka-solid na pick nga ang binigay nito para maka-atake itong si CP3 at kukunin nga siya nito na Ayton dahil naiwan na yung tao niya. Sabay roll naman ito sa basket at lob pass naman itong si CP3. Ito yung wala kay Looney Tunes at kay Dario, yung magandang timing sa pag-roll. O dito play naman nila nung maalat na si Curry. Sa off-ball screen nga ibibigay niya dito. Nga ng bahagya yung depensa dito ni Ayton. At dahil magandang screen nga yung binigay nitong si Jackson, kaya may iwan ng bahagya itong si Sharp. Kaya mapipilitang mag-rotate itong si Ayton kay Curry. Sabay roll nga nito ni Jackson at naipasok na nga yung tira. Dito handoff niya kay Curry. At ayun na naman yung magandang timing sa pag-roll niya. At dinakdak niya pa nga ito. Dito may magandang anticipation niya. Nagtataka ka nga rin sa Blazers bakit nag-collapse yung depensa nila dito kay Moody. Napansin nga rin ito ni Trayce at nag-cut nga ito sa gitna. Sabay magandang pasa nga rin ito sa kanya para sa isang dakdak. Dito napansin ko rin na nagkaroon ng magandang chemistry itong si Wiggins at si Jackson. Malapader nga rin siya magbigay ng screen kaya medyo naiiwan ng bagya yung tao niya. Kung kanina yung Wiggins to Jackson, ito naman yung sinasabi kong nagkakaamuyan din sila. Jackson to Wiggins naman. Dito na-recognize niya naman yung mismatch niya sa ilalim. Sabay sinelyuhan niya yung bantay niya dito at magandang pasa naman ni CP3. Sumablay yung tira niya dito pero nung nakuha niya pa rin yung rebound at naipasok niya pa rin ito. Maganda rin ang nilaro nito sa depensa. Gaya sa pagbutatan niya dito sa pa-attacking si Henderson. Dito ang ganda ng pagkakabantay niya kay Perry Simons. Kala niya naka-mismatch na siya dito. Ganda rin ang galaw ng paa niya lalo yung pag-cross step niya bago mag-contest kay Simon. Dito naman nakipagbartagulan sa pwestuhan kay Ayton. Gandang depensa niya nga dito at naagawan niya pa to. Kung rebound naman ang pag-uusapan ay napakasipag din ito. Nahit pa nga ang bench ng Warriors nung kinalawit niya yung sablay ni Steph Curry. Ito napansin ko dito pag nabibigyan ng magandang minuto ay maganda rin talaga nako-contribute niya. At naisama nga rin natin to si Jackson-Davis sa isang video natin Kung tataas-taasan pa nga ang playing time nito talaga mag-i-improve ito. Masaya ang mga Dub Nation ngayon dahil nanalo sila. Pa-like na lang ng video mga chong at pa-subscribe na rin sa ating channel.